Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang umaga po at tanghali sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. At kasi napapatingin ako dito sa dalawang kasama ko. May mga sorpresa na naman. Oo, ang Kwentuhang Katoliko, ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Siyempre, yung mga kasama ko tuwing Lunes. Ako, ang inyong Satch. Nabubulol na ako. Nakasama nyo tuwing Monday, kantahan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ito pa rin po ang inyong paboritong DJ na Father Pa para sa ating Kantahang Katoliko. Ang surprise ni Satch ay ang kanyang pagkabulol. Oo nga, kasi hindi yan nabubulol dahil kung ano-ano yung pakanan yan eh. Pero, ayan. Ano kasing kinakain mo, Satch? Bakit nabubulol ka? Nagtataka na niyan yung ating mga listeners. Bakit? Ano ba yung nangyayari sa atin at nagkakaganyan tayo? Ano kayang sorpresa na naman yung ating idudulot o ihahandog ngayong araw? Dahil ngayon po, magfo-focus po tayo ulit sa ating mga Marian songs because ngayon pong October is the month of the Holy Rosary. Kung titignan nga natin, pwede din natin sabihin na Marian month din ang buwan ng Oktubre, no? Dahil po sa October 7, no, ang feast day po ng Our Lady of Holy Rosary, no? Sa October 12, piyesta din po ng Our Lady of Pilar, no? Sa Zamboanga po 'yan, Sa Zamboanga, meron din po dito sa San Fernando, no? Nagpiyesta din po ang Barangay del Pilar, no? At sa second Sunday, no, ng buwan na ito ay ang piyesta ng Señora del Santísimo Rosario La Naval de Manila. Oo, excited na po si Satch. No? At napakarami din po mga ibang mga parokya natin dito sa Pampanga ang nagpipiesta. Kamukha nun sa Bulacus, no? Our Lady of the Holy Rosary din siya. Sa Malusak, Our Lady of the Holy Rosary. Minsan ginagawa po nila na the second Saturday of the month, no? I forgot yung po sa Malusak kung kailan nila sineselebrate, pero tinataon din po binibigyan ng panahon during the weekends, no? Sa ano pa, 'di ba? Sa Angeles, no? Sunday din yung celebration sa Angeles, no? Kaya nga po ang ating mga kwentuhan ngayong araw na ito ay tungkol kay Maria, mga kanta parangal kay Maria, most especially connected po sa Our Lady of the Holy Rosary. Okay. Kung gusto niyo pong makisama sa aming kwentuhan, no, baka meron kayong milagro na naranasan, no, because you're praying the rosary, dahil yung pong pagdedebosyon sa ating mahal na ina na gamit ang banal na rosaryo ay nagdulot ng napakaraming himala, no? Yan po yung pag-uusapan natin, yung pagkukwentuhan natin. So if you want to share your own experience, no, praying the Holy Rosary, no, pwede po kayo mag-text sa mga sumusunod na numbers. Sa ating mga smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa ating mga Globe subscribers naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Mag-text po tayo at magkwentuhan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ngayon pong October din, no, ginigreet po natin ang ating mga birthday celebrants sa clergy, no? Birthday po ni Father J. Bascon, no, noong October 5. Okay. At ordination date ngayon ni Father Lord Christopher Beltran, si Father Kokoy, no? Happy anniversary po. Siya po ay naka-assign ngayon sa Holy Rosary Parish sa Angeles, no? Happy sacerdotal anniversary po, Among. Yes. And to start off po ang ating parangal kay Maria,
no? Lalong-lalo na po sa ating mga nagtataka, ano pang magandang ikanta, no? This month of the Holy Rosary. Meron pong isang Catholic hymno, ang title po is O Queen of the Holy Rosary. It is a hymn that we can sing, no? At ito po ay napakaganda na gusto po naming iparinig sa inyo. Actually, pag narinig nyo po, meron siyang katono. Ano yung katono kasi niya? The Day of Resurrection. Oo, parang Easter. The Day of Common Resurrection. Naman, hindi naman masyadong common. So, mabuti pa kantahin Ito natin. Sige. Okay, so pakinggan po natin. Ang title po nito ay O Queen of the Holy Rosary. O Queen of the Holy Rosary, O bless us as we pray, and offer thee our roses in garlands day by day, while from our Father's garden with loving hearts and bold we gather to thine honor, buds white and red and gold. O Queen of the Holy Rosary, each mystery blends with thine, the sacred life of Jesus in every step divine. Thy soul was his fair garden, thy virgin breast his throne, thy thoughts his faithful mirror, reflecting him alone. O Queen of the Holy Rosary, we share thy joy and pain, and long to see the glory of Christ's triumphant reign. O teach us, Holy Mary, to live each mystery, and gain by patient offering thy glory won by thee. Ganda. Yan, very specific song for Our Lady of the Holy Rosary, no? Siguro yung ating mga tagapakinig, saan ba nagsimula itong debosyon ng ang ating mahal na Birhen ng Santo Rosario, no? Nung po kasing mga 16th century, dumating po ang mga Dominican friars dito sa Pilipinas. Dinadala po nila yung devotion ng pagro-rosaryo, no? Devotion to the Our Lady of the Holy Rosary. Dahil po ng mga 1571, meron pong isang digmaan na nangyari. Ang tawag po nila dito ay the Battle of Lepanto. The Battle of Lepanto is a battle, isang gera sa mga Kristiyano at saka sa mga Muslim na gustong lumusob sa Europa, no? Pero ito pong mga Kristiyano, sila ay nagsama-sama, no, para labanan nila, no, at para puksain ang puwersa ng mga Muslim, no? Even though that they were outnumbered, no, kahit na yung mga gamit nila napaka-kaunti, no, kung kukumpara mo doon sa technology nung at saka yung mga weapons, mga armas ng mga Muslim, sila ay nanalo dahil they attribute it to their devotion to the Holy Mother, no? Sila daw ay nanalangin, nagdebosyon, no, nagdasal sa mahal na ina, at dahil sa paniniwala nila na sila ay binigyan ng proteksyon na ating mahal na ina, nakuha ng mga Dominicans yun na the devotion to our Blessed Mother is really effective. Ayan, ang pagdating nila, napakainit, 1571 na, 1600s, mga 29 years, 30 years lang yung agwat, kaya nga napakainit pang dinadala at pinalaganap ng mga Dominikano dito sa Pilipinas. No?
At doon po nagumpisa itong debosyon, no? Ng ating sa ating mahal na ina, at nagumpisa ang pagrorosaryo dahil dito pa lang, no, nanggaling po sa Europa, naranasan ng mga tao ang isang himala. Kahit na napakakonti nitong mga nakikilaban para sa pananampalataya, ito'y nagpalakas sa kanilang loob, no? Na ipaglaban nila mga tao, no? Ipaglaban nila ang kanilang mga mahal, lalong-lalo na ipagmahal nila ang kanilang pananampalataya na mahal din nila. No? Opo, syempre, Among. Yan yung kanilang pinanghahawakan sa buhay, eh. Yes, no? Kaya nga, I think, yung hamon din sa atin ay kailangan araw-araw din tayong magdasal, no? Magrosaryo, hindi lang ngayong month of the Holy Rosary. Siguro yung mga may edad na sa atin, no? Tatandaan ko nung bata ako, bawat gabi na at kami ay magro-rosaryo, no? Tatawagin kami ng lola ko, kami luluhod sa harap ng altar, even really during the month of the Holy Rosary, no? Sasabihan kami ng nanay namin na pag hindi pa siya nakauwi, kami dalawa ng kapatid ko ay mag-uumpisang magrosaryo, no? Nag-aaway pa nga kami ng kapatid ko noon kasi ayaw niya magrosaryo. Sabi ko magrosaryo na tayo. No? Kahit kami lang dalawa, mag-uumpisa na kaming magrosaryo, Mas no? bata ba Among, o mas matanda po sa inyo? Mas bata sa akin. Ako yung matanda. Ganun talaga yung, No? yung mga mas bata kong minsan. Oo nga, Naglalaro eh. pa kasi. Kaya nga ako'y nagpare, siya hindi nagmadre. Ayan naman. Nakakatuwa Oo. naman. At Among, alam po ba ninyo, pati yung ating kasaysayan, di ba, dito sa Manila? Yes. Merong brief history doon. Sige nga, Satch, paano yan? Kasi ito po'y talagang die hard ng Lanabal sa Manila. No? Yan. Ang Paano Lanaval, ba yung... Ang Lanaval de Manila, isang daladalang debosyon ng mga Dominikano Yes. dito sa Pilipinas. So, nung lumapag sila at nagtayo ng isang community sa loob ng Walled City of Intramuros, they built the magnificent, sayang, no, na nabomba ito nung panahon ng giyera. Itong magnificent Church of Santo Domingo. Oo. So, it's one of the 8 churches in Oo. Intramuros, kasama ng San Ignacio, San Francisco. Yan. At naka-enshrine doon ang Our Lady of the Holy Rosary. Ang image na ito ay gawa sa ivory at kinarved noong 1593 ng isang Chinese na artisan. Oo. Itong artisanong Chinese na ito, hindi siya talaga siya Katoliko nung ginagawa niya yung image. But a miracle happened na as he was carving it, merong isang voice na nanggaling dun sa image, sabi niya, aray. Talaga? Dahan-dahan, sabi niya. Then, Oo. it's a miracle. So, nagulat ang Chinong carver, ang artisano. Oo. At because of that, nung matapos na niya yung paggawa dun sa image, he was later baptized in the Catholic faith in front of the image that he created. Wow. It's the first miracle of Yun pala yung... Yes, ang pag sinabi mong himala, it is really a miracle of transformation. A miracle of change, no? Pagbabago. No? Dating hindi Kristiyano, ngayon naging Kristiyano dahil sa kanyang gawain, no? Importante din, alam ko, pag yung mga Christian artists, whenever that they are doing something, especially for the church and for God, they should be in that state of grace, no? Among, paki-explain, ano po yung state of grace? State of grace, ibig sabihin, ikaw ay malinis, wala kang kasalanan, no? Kwento nga sa akin ni Bien, no? Si Bien Manontag po, ay parte ng ating Archdiocesan Liturgy Commission. Siya po ngayon ay nag-aaral, gumagawa ng mga iconography. Yung mga icons, yung mga ginagamit, kunyari yung Mother of Perpetual Help. Tingnan natin, icon yun. Yung pong picture ng Mother Perpetual Help, it is an iconography na nanggaling originally sa mga Byzantine, no, mga Russian, or Orthodox, no. Yung pong mga pictures na yon. Sabi niya sa akin, no, pag sila ay gumagawa, turo sa kanila nung nagtuturo, no, that they should be in the state of grace para maganda. No, totoo naman. Kamukha yun, siguro, na naramdaman niya, na konsensya that he was not really in the state of grace. No? Pero hinimok siya
no? Tinawag ng Panginoon na sa buhay ng pagbabago, no? Kaya nga sabi nila, yun din image nung yung pong carved image ng Lanabal is one of the oldest ivory carving here in the Philippines, no? Ang ivory po pagdating sa mga image, mga imahen ay napakamahal. Bakit po napakamahal? Dahil isipin niyo po, ito'y galing sa mga tusk ng mga elepante. At siyempre po, napaka-konti lang ng mga elepante. So, yung pong the scarcity of it, yung napaka-konti ng quantity, yun yung nagpapamahal. Hindi katulad ng tupa. Kapag kinuhanan mo ng balahibo, tutubo ulit. Yung elepante, para makuha mo yung tusk, kailangan papatayin mo yung elepante. Oo, totoo yun. Siyempre, napaka-konti. Kumpara mo sa, yung ivory, kumpara mo sa kahoy, mas maraming kahoy, tapos tutubo pa nga yung kahoy. Yes. Pero what makes the ivory precious ay dahil napaka-konti lang ng ivory. Na at the same time, it's very difficult to... Dangerous. Pag nagkamali ka ng carving, baka mag-crack, no? Masisira, no? Masasayang lang yung ivory. So, what we have is really a historical treasure, no? Yung pong Lanabal, the image of the Lanabal. Okay? At kaya tinawag siyang Lanabal, the Navy, no? Our Lady of the Navy. Kasi noong 1646, itong mga Olandes, itong mga Dutch, mga invaders, no, sinubukan nila na malusob at sakupin ang Pilipinas una sa Manila noong panahon na yon. So, sa dami ng mga Dutch, about 10,000 sila, 100,000. Outnumbered talaga ang ating mga Spanish Armada na kinabubuan ng mga Kastila tsaka ng mga natives natin noon. Parang yung galleon lang yata ng mga Spanish, dalawa lang. No, laban sa mga 18 na mga ships na mga Dutch. Kasi yung mga Dutch, 'di ba, nasakop na nila yung India, no, yung West Indies Company, no? At gusto nilang palawakin yung kanilang teritoryo, no? Business 'yan eh. So, yun yung nila, that is their way to expand their business. Saka power. Dahil tandaan yung Pilipinas, napaka-strategic ng very strategic posisyon. Ang ating location. Right. Gateway to Asia, tapos para sa Asians, yun naman yung gateway to the Pacific. Yes. No? But because nung kanilang pagdedebosyon nitong mga nandun Spanish sa Armada. Yung mga nandun sa dalawang barko, no. Parang nagwagi sila after 5 battles. No, 5 pakikipagdigma dito sa mga Dutch at karamihan yata sa mga kasama na kilaban ay mga kapangpangan. Correct. Tayo ay yung kasi tayo yung mga di naman ito yung historical fact kasi tayo yung pinagkakatiwalaan ng Crown of the Spain pagdating sa army. Kaya nga sabi nila sip-sip daw tayo. Tayo yung nasa mouth of the bay din. Kaya 'di ba, yung ating mga dalampasigan sa Guagua, sa Macabebe, yan yung mouth of Manila Bay na eh. Siyempre, sino pa yung aasahan? Siyempre, tayo. Ayan. So, nung matapos itong mga 5 pagwawagi sa digmaan ng Lanabal, kasi nangako itong mga Kastila, itong mga natives natin na magpuprosesyon sila nakayapak pabalik sa simbahan ng Santo Domingo. And noong ika-9 ng Abril noong 1662, so 16 years after the successful defense of Manila, itong 5 digma na ito ay pinroklamang miraculous ng Cathedral Chapter of the Archdiocese of Manila noon. Yes. So the council na kinabibilangan ng mga theologians, canonists, and prominent religious friars na pinag-aralan nila lahat ng mga kwento, ano yung nangyari oral tradition, yung mga written tradition, yung mga accounts, no, tungkol sa nangyari. Ano ba yung sinulat nila? Ano ba yung parang promulgation nila? Ito yung ayon dun sa dokumento, no, granted by the Sovereign Lord to the intercession of the Most Holy Virgin and devotion to her rosary, that the miracles be celebrated, preached, and held in festivities, and to be recounted among the miracles wrought by the Our Lady of the Rosary for the greater devotion of the faithful to our most blessed Virgin Mary and her Rosary. Okay. Kaya nga, kung makikita po natin yung image, napakaganda ng image ng
Our Lady of La Naval, no? Kaya bagay na bagay po itong susunod na kanta, no? Para sa ating mahal na ina. Yung pong On This Day, Oh Beautiful Mother, no? Dinededicate din po namin itong kantang ito, no, sa ating mga tagapakinig. Oo, sa Santa Teresita, lalo na kay Tita Yan dahil paborito po niyang kinakanta ito. No? Pero siguro po most of us would also know this and we are very familiar with this song. So pakinggan po natin ang kantang On This Day, Oh Beautiful Mother. On this day, O beautiful Mother, on this day we give thee our love. Near thee, Madonna, fondly we hover, trusting thy gentle care to prove. On this day we ask to share, dearest Mother, thy sweet care. Aid us here, our feet astray, wander from thy guiding way. On this day, O beautiful Mother, on this day we give thee our love. Dear thee, Madonna, fondly we hover, trusting thy gentle care to prove. Queen of angels, thine to hear, lisping children's humble prayer, young heart sign of virgin pure, sweetly to thyself allure. On this day, O beautiful Mother, on this day we give thee our love. Near thee, Madonna, fondly we hover, trusting thy gentle care to napakaganda, no? Napaka-gentle ng ating kanta, no? Bagay na bagay kay Maria, her gentle care, no? Trusting thy gentle care to prove, no? And really, Mary has proven time and time again her care for us. Right. Magsimula dun sa Battle of Lepanto hanggang dun po sa the battle in Manila, no? With the Dutch, no? 5 times yung pong kanilang digmaan, pero we emerge very triumphant, successful, tayo nagtagumpay. At hanggang ngayon, Among, 'di ba, sa ating daily battles, sa Yes. araw-araw na buhay, hindi kailangan makipagdigmaan tayo na may daladalang kanyon at kung anumang mga sandata. Pero pwede tayong manalangin at yung tanging sandata sa hirap ng buhay, Yes. ang Santo Rosario. Oo. Kaya nga ngayong pong Oktubre, araw-araw tayo po ay magrosaryo, no? Sa katedral po before ng masses namin, nagpapatugtog ng yung pong recorded na CD ng The Rosary, no? Para yung mga tao ay makisabay, no? Mag-meditate,
no? And they could go into a deeper reflection and relationship, not only with Mary but most especially with God, no? Yung pagrorosaryo lang naman ay isang instrumento para mapalapit tayo sa Diyos. Opo. No? Yes, amo. Isa pa pong magandang kanta, no, na very familiar din po tayo, ay yung pong tinatawag nilang Daily Sing to Mary. Meron pong version ito ng Kapangpangan, hindi ba? Aldo Oo, Maria. Kinapangpangan nila, but this is originally It's a Latin hymn. Oo. It's titled Omni Die Dic Mariae. Oo. Pwedeng sample ng isang linya na Latin. Ano yun? Omni Die Dic Mariae mea laudes anima. Ang ganda na. Oo. Ganda. Pero translate po nila sa English. Tapos sample din, sample. Ayan. Ito nga, pagkatapos nito, sorry. yun Tapos nga yung ginawa nila, Kinapangpangan. Okay. No? Kaya yun yung mas alam natin. Pero Jumping ito po ay ang English nung Aldo kang Maria. Ito po ang title na Daily Sing to Mary. Ayan. Daily sing to Mary, sing my soul, her praises do. All her praise and action cherish, with a heart's devotion true. Lost in wandering contemplation, be her majesty confess. Call her mother, call her virgin, happy mother, virgin blessed. She is mighty in her pleading, tender in her loving care, ever watchful, understanding, all our sorrows she will share. Advocate and loving mother, mediatrix of all grace, heaven's blessings she dispenses on our sinful human race. All our graces flow through Mary, all then join her praise to sing. Fairest work of all creation, Mother of creation's King, sing in songs of peace unending, call upon her lovingly. Seat of wisdom, gate of heaven, morning star upon the sea. Okay. Kompleto lahat dito no? Binabanggit, no? The seat of wisdom, the gate of heaven, morning star upon the sea, no? Yung mga titles ni Virgin Mary po yan, tama ba? Yes, no? But they are also can be attributed siyempre kay Jesus. Hindi naman magiging posible na magkakaroon ng ganitong titulo si Maria kung wala si Jesus. Now, Mary just became our morning star because really Christ is our light. No, si Jesus ay ang ating liwanag, kaya nga si Maria ay nagiging tala, no, nagiging isang bituin para tayo'y mapalapit sa Diyos, no, mapalapit din sa ating pagmamahal sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa-tao. Oh, yes. Napakaganda nung pagkaawit at yung tugtugin among, 'di ba? Yung lyrics at yung tugtog. Tama kayo, napakalambing at bagay na bagay sa ating Inang Birhen. Pero yan, Sach, 'di ba? Naririnig natin pag nandiyan yung ating Virgen de los Remedios din. Oo. Usually pag sila ay nagro-rosary, no, para merong interval in between pagkatapos ng each station, sila ay naghahandog ng isang kanta, no? Yung Rosario Cantado tawag nila doon. Yung para merong interval, no? Merong parang patalastas habang ikaw ay nagdadasal, no? Kasi isang meditative song. Oo.
no, hindi lang yung puro ikaw ay sumasagot, no, nagsasalita, pwede ka rin makinig at doon sa pagkakanta ay parang doble din yung pagdarasal, no? Sabi nga, he who sings pray twice, no? He who sings prays twice. Oo, Tama. Kaya nga dito sa katedral, bawat pagkatapos ng misa, no, sinasabihan namin yung mga tao, kasi ugali yung papalakpak na lang bigla, no? Agla na aalis. No? Tapos aalis na lang, no? Sinasabi namin na, why not, instead po ng pagpapalakpak, bakit hindi kayo sumama sa pagkakanta, sa pag-aawit, no? Yung parang bang may performance na natapos, tapos na, walis na tayo, ganyan. Parang natutuwa ka pa na tapos na yung... At saka parang napipilitan ka lang magsimba, di ba? That you are just there because it is a responsibility, it is an obligation, no? Para sa akin, ang ating pagsisimba, no, pagdarasal, it's more than a responsibility and an obligation. It is really a relationship with the Lord, no? Right. Ginagawa mo 'yan dahil meron kang ugnayan, no? At pag ikaw ay napipilitan na, there's something wrong, no? May problema na nun. Parang pag ikaw ay napipilitan na pakainin mo yung mga anak mo, no? Pipilitan kang makita lang yung asawa mo, yung parang no? Nakakatakot na 'yon, no? Ibig sabihin merong something is amiss. Kailangan pag-isipan na. 'Di ba pag you're in a relationship, pag talagang may ugnayan kayo, yung parang hindi mo binibilang yung oras na kasama mo yung taong mahal mo, no? Hindi mo na masasabihin sa asawa mo, time's up na, 30 minutes na, alis na ako. No, matulog ka na. No? Okay, sasabihin mo sa mga anak mo, 1 hour lang tayo magsasama ha, yun lang yung time limit nyo sa akin dito. No? Pwede yun. Diba? No? Dapat Hindi quality mo, time. Minsan nga yung may mga ibang nagrereklamo na, sasabihin, lalong-lalo na kay Among Jean, sasabihin nila, Among, ba't ang tagal-tagal nyo pong nagmimisa? Dapat po yung misa po sa weekdays, 30 minutes lang po. Ang tagal-tagal. 30 minutes? No? Yung pong misa pag sa Sunday, dapat po 1 hour lang. No? Nilalagyan ng time limit yung relationship sa Panginoon. No, kaya yung nararamdaman ng Panginoon, no? Pinagkakaloob lahat ng biyaya sa atin, kung nilimit din sa atin ng Panginoon, no? Di ba? Hanggang 2 galunggong ka lang ngayong araw na to. Kawawa naman tayo. Parang ganon, no? Di ba? Yan na, 2 galunggong ka. Kaya kung sasabihin ng Panginoon, no, hanggang dyan na lang yung buhay mo dahil ikaw ay minsan lang nagsisimba sa 1 buwan, no? Yun lang yung limit ng bibigay ko sa iyo, no? 'Di ba? Napaka-pangit pag tayo ay nagkukwentahan na. No? Kwentuhan na lang. Yung kwentuhan, yun yung relationship. Kaya nga titingnan natin sa misa, the first part of the mass is the reading of the gospel, of the first reading from the Old Testament. Ito ay kwentuhan talaga. Bago ang kainan. No? Kwentuhan muna. Gusto nung iba, kainan na lang eh. Walang din na makikipagkwentuhan dahil darating na lang pagkatapos ng homily. Ano yun? Eat and run. Oo, eat and run. Yung kakain na lang pagkatapos, no? Tatakbo na, hindi magpapasalamat. Di ba? Iba rin naman yung feeling na bibisitahin ka, kukumustahin ka muna, kahit na bula-bulahin ka lang, no? Sasabihin niya, ang ganda mo ngayon, no? Kaya parang pumayat ka ngayon, Satch. Parang gano'n, no? Parang pumuti ka ngayon, di ba? No? Pag sinabi mo yun, no? Pag sinabi niyo pong gano'n kay Satch, lilibre po kayo. Bagya ko mo. Di ba? Siguro napakaganda ng feeling ng Panginoon kung tayo po ay makikipagkwentuhan muna sa Kanya, no? Bago tayo hihingi, bago po tayo ay parang puro na lang petition, puro na lang intention. Let us first thank the Lord, no? At then to stay for a while. No? Ito pong ating celebration, lalong-lalo na sa La Naval, ay may specific na kanta yata sila, no? Such. Yan, dalawang remarkable at ito yung nakakabuhay diwa ng mga awitin na inaawit tuwing novena ng La Naval. Ang
unang awitin ay pinamagatang Invokasyon a la Nuestra Señora. It is an invocation to the Our Lady of the Holy Rosary. Teka. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng invocation? Invocation, ito yung pagsasamo o parang supplying prayer. Oo. I invoke, parang gano'n. Ito yung pagsasamo, ibig sabihin, parang tinatawag mo, no, ang Panginoon. No, pagtatawag, no? Kaya siyempre pag may tinawag ka naman sa phone, sasabihin mo nang muna hello, di ba? Sasabihin, hindi lang yung pagka hi. Di ba? Ayun. So this beautiful song, it is performed after the prayer to Saint Joseph na nagsasara do sa introductory part ng Solemn Novena to Our Lady of the Most Holy Rosary. Na ito ay unang re-record noong 1907 noong canonical coronation po ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario. Ito ay parang ini-echo niya yung Litany of Loreto, no? It consists of 3 invocations to our Blessed Virgin Mary as Regina Sacratissimi Rosarii, or the Queen of the Holy Rosary, Regina Pacis, Queen of Peace, and Regina Mater, Queen and Mother. So the congregation, ang tao, responds, Ora pro nobis, o pray for us. Pray for us. So the lyrics were taken from the Litany of the Blessed Virgin Mary. Ang music po ay ginawa ni Gaetano Capocci, isang Italian composer and maestro, and was arranged by Dionysius Bulalakaw, na dati seminarista ng mga Dominico at ngayon ay official organist ng Santo Domingo Convent, ng Santo Domingo Pilipino Grand Choir. ba to? Si Bulalakaw. Buhay pa ba siya? Opo, buhay pa siya. Buhay pa siya. Ayan, so pakinggan po natin ang Invokasyon a la Nuestra Señora. Sacratissimi Rosarii
ibig sabihin nun? Oo, Satch, explain mo muna kung ano yung lyrics niya. Yan, yung lyrics niya ito, Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis. So, Our Lady of the Rosary, pray for us. So, that's yung nag-resonate throughout the piece. And then, merong sequence na Regina Pacis, Regina Mater, Our Lady of Peace, Our Lady and Mother. So, pray for us, ora pro nobis. Oo, ganun lang, no? Pero napakaganda. Litany siya kasi, sagutan. Opo. Merong kantor, pagkatapos yung ora pro nobis, yung pong mga tao, sila yung sasagot, no? Ano pa ba yung kinakanta usually sa piyesta ng Lanaval? Ayan. Ang pinakahuli at pinaka-remarkable na awit sa Lalaval ay ang Despedida a la Virgen. Ito yung inaawit pagka tapos na yung rito, tapos na lahat, at magpapaalam na ang mga deboto sa mahal na Birhen. So this Spanish song was created nung ito ay ginawa ni Padre Hernandez na isang Dominican friar at arranged by Maestro Lucio San Pedro. Matagal na yan? Matagal na po. The melody itself and the music was noong panahon pa na umuusbong ang debosyon sa Señor Santissimo Rosario sa Intramuros. So marami ng mga Dominicans na misyonero ang inawit ito bago sila mag-mission sa China, sa Japan. Maybe sinasabi ng mga ibang writers na inawit din ito ni na San Lorenzo Ruiz, na San Juan de Capilla, sa yung mga martyrs natin sa China, sa Japan. So, bago sila patayin, baka bago sila umalis. Bago po sila. Siyempre, nakaka-console din yun, no? Yung habang ikaw ay... farewell to the Virgin. Kasi baka din na sila makauwi ng buhay. Habang ikaw ay nakakulong, siyempre, i-entertain, hindi lang yung i-entertain mo yung sarili mo, pero pinapalakas mo yung loob mo, no? By singing, no? Kaya nga, napakagandang kanta, no? A Farewell to Mary. So yung first line niya, Adios Reina del Cielo, farewell to the Queen of Heaven, Mother of our Savior, farewell to thee, sweet adored pledge of love. No, napakaganda na, O Queen of Heaven, Mother of our Savior, your face of beauty divine to leave me. So let me kiss you in my return. So parang sa pagbalik ko makapanaog muli ako sa iyo, o mahal na ina. Oo, dahil alam niya na maybe yung mga martyrs, pag sila ay namatay, no, hindi na sila makakabalik dito sa mundo, pero sila naman ay makakarating, no, sa kalangitan kung nasaan ang ating mahal na ina. At ayon kay Nick Joaquin, ito ang pinaka greatest religious song sa Old Manila. So, devotee din pala si Nick Joaquin, no? Doon sa image ng Our Lady of Lanaval, doon sa pianya, yung foot, yung base ng image, andun yung medal ni Nick Joaquin na ginaran siya as National Artist for Literature. In-offer niya as an ofrenda. Okay. Nasa ilalim po yun ng pianya, yung base. So let's listen now to the Despedida a la Virgen. Madre del Salvador.
Ayan, Satch. Napaka-operatic, sabi nga ni Among Joel. Napaka-operatic. Ako pinagtatakan ko bakit ngayon yung yan ay parte ng tradisyon, no? Yes. Musika. Church, Talagang custom. pag narinig mo ganyan yung music, yung organ, you always associate it to the church, no? Ito ay kantang pangsimbahan. Parang nawala na, no? Nawawala ito sa ating kultura ngayon o sa ating panahon ngayon, no? Ano kaya yung isang reason bakit nawawala na yung ganyan na klaseng music? Kasi I think it needs a lot of practice. It needs a lot of time, no? Sweat, blood, and tears to produce that kind of music, no? Doon pala sa nagpiano, yung mga nagkakanta, pag-aaralan nila mahusay yung piyesa. Hindi pwedeng hindi ka mag-practice ng matagal. Dahil nung panahon na yon, anong nangyari nung panahon na yon? Nung panahon yon, ang mga koro po, Among, nakatira halos sa simbahan. Yun ay mga alaga, at hindi lang alaga tulad ngayon, di ba? Kayo rin namang mga pare, may mga alaga ngayon na mga koro. Pero alaga? noon, parang pangit nung pag sinabi mong alaga, yung aso, may pusa, may inaalagaan na koro. Okay, pero ngayon kasi, yung mga may tinuturuan, koro, may tinuturuan. May sponsor. Talagang i-mentor mo, di ba? Noon, hindi lang mentoring Talagang trabaho, yung ganyang klaseng pag-awit. Trabaho, ibig sabihin, profession. Di ba sina Mozart, yan, mga bata pa, nasa simbahan na yung mga yan, doon tumutugtog at binabayaran. Ngayon, wala na tayong pambayad. Hindi lang yun. Masyado nang busy ngayon. Siyempre, iba na yung konteksto ng ating buhay ngayon, no? Yung mga ating mga koro ay mga puro volunteers na lang. Yes, yun. Diba? Minsan hindi nila mapagkaloob talaga yung full na attention nila o yung oras nila because they have their own priorities. Uunahin muna nila yung pagtatrabaho nila bago sila makipag-practice sa simbahan. Tama. At kaya nga yung siguro, I think, yung mga kanta din natin ay ginawa nilang simplified, no? Simplified not only para makasabay yung mga tao, pero para din sa koro, no? Pero I think kung panay mong kinakanta, no? Magre-register naman ito sa isip ng mga tao. Ano nila, 'di ba? Matatandaan at matatandaan, no? Kaya nga ito po yung advocacy namin ngayon ni Satch, no? Inuungkat namin itong hinahalukay po natin itong mga nakalimutan na mga kanta nating mga Katoliko. Dahil sayang na sayang po kung papabayaan lang natin silang mabaon at makalimutan, no? They are part of our history and they are part of our faith. They are part of our personhood and our character as Christians, no? Kaya kailangan sariwain natin, no? Pagyamanin natin dahil ito ay makakatulong din sa no? Sa ating pananalangin, no? At paglapit sa Diyos. Opo, at Among, lahat yata ng inawit ngayong araw na ito, pwedeng mag-apply yung sinabi nyo, di ba? Yes. Kasi may iba na hindi na gaano ka popular o hindi na alam. So, pag nagpipiesta, yun nga kung minsan nagtatanungan yung mga koro, kung ano-ano na lang yung aawitin. Yeah. Pero meron talaga. May proper songs, no? For that, bago tayo magtapos, may nagtatanong po dito, mas maganda si Among Joel yung sumagot. From 4619. Good PM, bakit tayong mga Katoliko masyadong malapit kay Mama Mary? Yung ibang sekta daw, hindi naman siya kinikilala. Well, kamukha nga po nung napagkwentuhan natin kanina, it is based on history na may naranasan po tayong himala. Kaya nga we are indebted o may utang na loob tayo sa ating mahal na ina, ating mahal na ina ng Santo Rosario. Kaya nga we could just imagine dahil yung siguro mga ninuno natin, no, yung mga nauna sa atin, naranasan nila, pinasa nila ang kanilang debosyon, no, sa mga kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, sa kanilang mga apo-apuhan, no, na maybe dun sa mga generations ngayon ay hindi na nila alam yung reason
for having that devotion. O hindi naklaro sa kanila, kaya nga sila ay nawala ng daan o nalihis ng daan o they started to question these things, no? Pero kung ito ay magiging klaro at malinaw lang sa kanila, no? At in our history, naranasan natin, no, truthfully, na may malaking himala ang pagdedebosyon natin sa mahal na ina, tunay na tulong, no, binigay niya sa atin, no, siguro maiintindihan nila na hindi natin siya sinasamba, tayo lang ay may malaking utang na loob lang sa kanya at alam natin na maaasahan natin ang kanyang tulong. Tama. So on that note, mukhang kailangan muna nating magtapos. Bitin yung ating kantahan Monday. Pero kailangan po muna nating magpaalam. At tayo ay magpapaalam sa pamamagitan ng isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your families in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pagkisama sa amin at pagkikipagkantahan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ako ang inyong Satch. Keyboardist ninyo tuwing Lunes. Sana po kayo ay nag-enjoy ulit at ginawa naming makabuluhan at masaya ang inyong Lunes Kantahang Katoliko. Ito po ulit si Father Joel, ang inyong DJ na Father pa. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Siya'y mapurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw.